Hindi nanghihinayang ang Lakers ngayon na pakawalan itong superstar na si LBJ kahit na malaki ang market na nabibigay nito sa franchise lalo na sa net ratings. Ang Lakers ngayon nakapokus na sa rebuilding pero sa susunod na season pa. Handa pa rin yung mga yan na maging competitive pero hindi ganun kataas ang tsansa nila ngayon sa pagiging champion contender. Hindi tulad ng inaasahan nga nitong si LBJ dahil nga sa off-season na to, 2 hakbang pa lang ang ginawa ng mga yan mula sa pagkuha kay Ayton sa isang buyout at pag-sign lang dito kay Jake Larabaya. Kaya nga hindi talaga kumbinsido itong si Lolo Bron sa naging movement na yan ng Lakers sa off-season na to para gumawa ng isang mabigat na trade. Hindi nakikita ni LBJ ang pagiging champion contender ngayon ng Lakers na binuo nila sa roster para sa susunod na season. Ginamit lang kasi ng Lakers ang buong 14.1 million non-taxpayer nila mula sa MLE para sa 2 kontrata nga nitong si Ayton at Larabaya. Dahil nga ayon mismo sa Sportskida at Reddit, pinipili ng Lakers ngayon ang 2 years deal para i-clear ang cap space nila sa pagpasok ng 2027. Target nilang mas madali silang makakuha ng max free agent para sa susunod na summer. Pero ang nakikita kasi dyan hanggat hawak ng Lakers si LBJ na may 52.6 million contract para sa 25 to 26 season, masikip ang flexibility ng mga to. Nasa bracket pa sila ngayon ng first apron at nagbabayad ng luxury tax. Kaya nga ngayon magiging pabor sa Lakers kung magpapabuyout o aalis mismo itong si LBJ sa kanila. Dahil ang Lakers magiging fully below sa salary cap space nila na magbibigay sa kanila ng malaking window opportunity sa 2027 para makakuha ng isang max salary superstar. And isa naman talaga sa nakikita ang pwedeng maging available dyan sila Jokic o Giannis o iba pang mga star players na mauugnay nila dito kay Luka Doncic. Dahil nga ngayon nakikita na ang plano ng Lakers bumuo ng center core para sa long term rebuilding plan. Kaya nga ngayon wala rin silang balak pa na magbigay ng extension o short term contract kay LBJ at gagamitin pa nila ngayon yung mga expiring contracts para sa isang trade. Kaya nga nagpapakita ngayon ang Lakers ng kawalan mismo ng interest para patagalin pa sa roster nila itong si Lolo Bron. Kaya nga iyan na mismo ang mga nakikita ng mga analyst sa pagpasok ng 2026 to 27 season paniguradong hindi na magiging parte pa ng Lakers itong si LBJ. Sa Spotrac at Silver Screen and Roll, pagkatapos ng bagong contract na nakakuha ng Lakers sa off-season na to, pumasok yung mga to mula sa 900,000 na lagpas sa first apron at humigit kumulong naman 7.1 million na sila above sa luxury tax threshold. Nangangahulugan lang na mayroon na silang tax implication ngayon. Pwede silang gumawa ng trade pero hindi na nila pwedeng gamitin ang exception at magsasakripisyo na talaga sila ngayon ng mga asset at mga expiring contracts sa lineup. May kakayahan pa rin naman ang Lakers gumawa ng malaking adjustment sa roster kahit na limited ang cap space nila at mahigit na sa financial constraints. Pero syempre kailangan ng mga to gumamit ng smart roster, mas maikling kontrata, trade exception at waivers. Yan ngayon yung nagiging movement nga ng Lakers para nga magawa nila mag-trade para sa veteran help ngayon habang nakahanda pa rin sila sa pagiging contender sa susunod na season at mag-abang ng malalaking pangalan naman para sa 2027 free agency. Si Jokic may player option sa 2027 at hindi niya na pinirmahan sa Denver ngayon ang 3 years extension niya. Kaya inaasahan talaga na malaki ang posibilidad na maging available yan pagpasok ng next year sa summer. Pwede niyang i-option out ang option niya at maging unrestricted free agent sa summer na to o kaya magpumilit sa trade kung masisecure niya naman sa team ang contract niya. At nakikita mismo ng mga analyst na lahat ng paghahanda na ginagawa ng Lakers nakapokus talaga sa potensyal na pagkuha nila dito kay Nikola Jokic. Naghahanda ang Lakers na magpalaki ng cap space nila para makuha itong si Jokic, free agency man o trade at mauugnay dito kay Luka. Kaya nga hindi na rin nanghihinayang ang Lakers na bitawan o pakawalan itong si LBJ dahil mas malaking market ang mabibigay sa kanila sa oras na makuha nila itong si Jokic at maiugnay dito kay Luka Doncic sa isang team.
Yung loyal friendship nitong si Jokic at Luka yung nagpapakita ng malaking factor at mas mataas na tsansa na susunod nga itong si Jokic dito kay Luka sa Lakers. Recruitment power mga pare ko yung nakikita ng mga analyst dyan. Kaya nga kung iba-buy out ng Lakers ang contract ni LBJ ngayon, malaki ang magiging kaluwagan nito sa Lakers at papasok sila mula sa 52 million cap space na magagamit naman nila para makuha itong si Jokic mula sa trade gamit ang asset o kahit free agency pa. Pwede nilang masecure itong si Jokic at mas nagiging realistic ngayon yan dahil nga sa movement na ginagawa ng Lakers sa paghahanda pagdating sa salary cap flexibility nila.